Hello, good afternoon. Update tayo ng gold intraday. Sa video natin kanina, yung price is nandito pa, somewhere here. Kaya lang at the moment, ito yung pivot point na sinasabi kanina ni Trading Central. And dito, makikita natin talaga na magre-react lang tayo sa market. Anything is possible. And then suddenly, binrake niya yung pivot point, which is the 3542. And then, binrake niya rin yung 3527, which is the support 1. Yeah, support 1. Although na hindi na break yung support 2, the 3508. So, kaya lang sa market structure niya, kung bababa tayo, this is low, this is high, this is low, parang ganun, this is high, and this is supposed to be low, and this is actually sideways, ganun, sideways, yan. Kaya lang, kung dito sana nag-pivot, masusustain yung tinatawag na low or higher low. Compare dito, this is low. This is higher low. So, kung dito nag-pivot, dapat may higher low tayo. Kaya nga lang, hindi niya na-sustain. What happened is, binrake niya yung pivot point and binrake niya rin yung support 1. Mate, ko naman meron naman tinatawag na pin bar. Actually, this is actually a pin bar on the support, but the problem is nagpantay sila. Ayan, nagpantay sila. So, kung ito sana pin bar na to nangyari dito, ayan, medyo maganda-ganda. Ayan, somewhere here, tapos andun yung pin. Ayan. Pero ito kasi nangyari, nagpantay sila para bang hindi na siya higher low. So, parang medyo na-break yung structure. So, since 3 o'clock ngayon, London, emit meron namang bullish candle na engulfing, parang gano'n, di ba? Engulfing. Actually, yes, kaya nga lang, the problem is nawala yung structure ng, ayan, yung structure na yan, nawala yung structure. Na-break yung structure ng uptrend. Ayan. So, since na-break yung structure ng uptrend, punta tayo ng 1 hour. Maganda sana kung dito lang siya. Yan, yan. Ang problema ito, binrake niya to eh. Ayun, no? Structure, mga structure na yan. Binrake niya. So, on my opinion, para bang hindi ako sigurado dito. Mate, anong gagawin natin? Di maghintay tayo. Since hindi ito yung plano, hindi ako papasok. Dito yung plano ko eh. Kung kayo, no yung plano nyo, yun, ipipit nyo lang sa plano nyo. If mamaya ito, nag-break dito more than 50% on the 1 hour time frame, so magwe-wait ako ng pullback niya. Anong hintayin ko rito after ng pullback? Rejection. And a confirmation on a lower time frame. Kung makita ko yon, pwedeng masustain yung uptrend niya. And since alam ko naman yung London ngayon, so pwedeng mag-sideways to on the London. So hintayin ko yung New York to confirm ano talaga yung magiging direction niya. But then again, since nawala nga yung trading plan, so para sa akin, hindi ko siya papasukin. Ito, ngayon, nag-release si Trading Central ng panibagong, yan, 28 minutes ago, sabi niya. So, ito na ngayon yung bias ni Trading Central. Ang bias niya is, pag
na-reach yung 3556, the 3556, sabi niya, pag na-reach yung 3556, ayan, 3556, somewhere here, ayan. At nakarating doon yung chart, o yung action, price action, nagbibigay siya ng signal ng sell. Ayan. And the new TP1, parang ganon, TP1. Ayan kasi naka-arrow, parang sell siya. The TP1, 3510. So, ito ngayon yung TP1. And the TP2 is 3488. 3488. Ayan, 3501. Ayan, 3501 and 3488. Ayun yung 3501. Ayun, 3501. And then the 3488, somewhere ito. Yan, yan. Kung yan daw pwedeng mag-sell dito daw. At pwedeng mag-TP1 dito or TP2 dito. Kaya lang ako kasi, pag ganyan, ang tingin ko dyan, counter trend. Although na-break na yung structure nito. Ayan, na-break na yung structure nito. So, somehow parang magkuha na siya. Ayan. On the 1 hour time frame, pag ganyan nag-change na yung structure, ang ginagawa ko, ang hinihintay ko, instead na 1 hour, actually, nagde-daily ako. On the daily time frame, let's say, ngayon, na-sustain yung bearish. Ayun. So, ang trade ko niyan kinabukasan na. Hindi ko po persahin. Kasi, andun pa rin yung bias ko na ito ay uptrend. Pwedeng ito ay momentarily consolidation na pwedeng magkaroon ng consolidation on the lower time frame at tumaas pa rin. So, pag ganyan nag-change ng structures, bababa ako sa higher time frame naman. Hihintayin ko matapos ng 1 day yan. Kung yan after ng 1 day is naging bearish, I'll wait for the following day na magkaroon ng ayun, yung structure na downtrend talaga. Kasi kung titingnan nyo on the daily basis, uptrend pa rin, di ba? Uptrend pa rin yan. Wala pang change sa structures on the daily basis. Sa lower time frame na 1 hour, ayan. Ayun, medyo meron. Ayan. Yan. So, kaya ang bias niya pagka nag-bounce na ganun, yan. Pero pwede rin naman. Ang gawin nyo lang is kung magse-sell kayo, just make sure na nakatipi na kayo dito. Dito, ganun. Yan yung pinakakuan. Or, dito, yan. Yan yung mga mga possible. So, halimbawa, pumasok ka dito. Stop loss mo dito. At nandito na yung price. Ayaw mo pang lumabas. I-adjust mo yung stop loss mo dito, ilapit mo. Pagka nandito na yung price, so adjust mo yung stop loss mo dito. Pag nandito, i-adjust mo yung stop loss mo rito para kung bumalik, naka-save na yung profit mo. So, then again, ayan, kanina ang bias natin is kung mag-swing dito. So, ngayon, nag-change ng bias. But since this is a counter trend at the moment, hindi muna ako papasok. Kung kayo naman gusto niyo pumasok, wait for the consolidation dito, 1 hour, then breakdown, pero i-limit nyo lang yung trade nyo until here, or here, or here. Yan. Then, wag nyo iwanan. Kasi this is, kumbaga, mag-change siya ng trend. Ganon, hindi natin masabi. Pag kumita na, labas na. Or adjust yung stop loss to where you are break even or at least may profit kayo.